Hey mga brods, isa nga, ito pong SMB sa gustong magpalit ng import ngayong semifinals round mga brods. Ito po kasing si Lance Stephenson, nagpapahiwatig, parang isa sa mga kupunan dito sa PBA ay gustong kunin siya. So syempre, kung isa ba naman sa mga kupunan na yan ay kayang kunin si Lance Stephenson, ay why not kukunin ito ng SMB mga brods sa semifinals round, lalong-lalo na Hinebra rin ang makakatapat. Well, di rin naman dapat magpakampanting SMB, lalong-lalo na at alam nila na yamado sila sa lineup, lalong-lalo na tihado sa ilalim ang Barangay Hinebra San Miguel dahil wala si Go, Gray, and Malonzo. So ito na nga mga brods, si Stephenson ang gustong ipalit Anosike, ang Jiren American na import ngayon ng SMB. Bakit nga ba mga brods? Dahil ito pong si Lance Stephenson, sa lahat mga naging reserbang import ng SMB, ito yung pinakamalapit talaga mga kabrods. Bakit? Nakalaban ito dati ng SMB mga brods sa Invitational League dati sa Asia sa Terrific 12. Well, kalaban nila yung kupunan doon ni Lance Stephenson, yung line ng Flying Leopards mga brods. So, syempre, may connection na agad doon. Ito pong si Lance Stephenson at alam na niya kung paano maglaro at paano talunin ang SMB. Dito kasi sa pagpasok sa semis, gusto rin kasi magbago ulit ng import ang SMB. Yan ang strategy nila. Dahil syempre, para daw malito ang Barangay Hinebra San Miguel na imbis na ang preparasyon nila kay Anosike ay biglang naging Lance Stephenson, mas lumakas na import mga kabrods at legit former NBA player pa. Kung matatandaan nyo, isa sa mga best defender to ng NBA mga brods dati. At isa nga siya sa mga nagpa-lockdown defense against LeBron James sa depensa mga kabrods. Depensa pa lang, magaling na. Ito pong si Lance Stephenson. Pagdating naman sa opensa mga kabrods, may shooting. Ito pong si Lance. Tapos malakas din ang pangangatawan. Sa height niyang 6'5", kaya niyang umararo talaga sa ilalim kahit mas malalaki pa yung bantay sa kanya. At isa pa dito, sa height niyang 6'5", napakabilis mga kabrods. Parang point guard kung maglaro. Ito pong si Lance Stephenson. Kaya ang SMB gustong kontakin. Ito pong si Stephenson na nakalaban nila sa Terrific 12. So yun nga, may connection na doon. Kakausapin yung agent na ito po ni Stephenson. Kung dito sa pagpasok sa semifinals ay syempre alam natin ang SMB ay papalit-palit ito ng import mga brods. Hindi ito mapakali sa isang import lang. At alam na alam nila yan mga brods dito sa SMB fans. Kaya ito pong si Stephenson, ang isa sa mga reserbang import SMB ay pinakamalapit itong import na pwedeng kunin nila. Yung mga ibang imports o reserve import kasi ngayon ng SMB like sina Deswells mga brods, may bigla ang kontrata agad yun. Tapos yung Sheldon Mac din, hindi rin nila nagustuhan yung performance pero nandito pa rin sa SMB. Kaya itong si Stephenson ang pinaka the best choice nila kung papalitan nila si Anosike mga kabrods. Kaya ito ay exciting sa semifinals, lalong-lalo ng SMB ngayon. Ang isa sa mga paboritong magkampiyon dahil sa lineup pa lang ay talagang ihihirapan na yung bawat kupunan mga kabrods, mapa Group A or mapa Group B. Kaya komento mo lang pinyo mo dito mga brods, Lance Stephenson to SMB sa semifinals round. This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito kaya isi-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kupunan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1x overrated. Get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods. And yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Nababalitaan nyo na ba? Syempre, alam natin na yung Troy Rosario pinatawag na rin sa meeting ng TNT. Inaayos na ng TNT bosses. Pero alam nyo ba na gusto ring ipatawag na rin ng mga TNT bosses? Ito pong si Mikey Williams mga brods. Yes, gusto na rin kasi ng TNT na pagandahin ng kanilang lineup. Kahit gaano pa kalaki yung offer na yan, basta lang magkaroon ulit ng kampyonato. Sa tagal-tagal ba naman na kasi nilang hindi nagkakaroon at nakakatikim ng kampyonato, eto na umaarangkada na naman ang TNT tropang Giga Bosses. So ito na nga mga brods, ito pong si Mikey Williams. Alam natin na nakokontak ito ng TNT. Ang kaso nga lang at ang problema, nakokontak nga, sumasagot si Mikey Williams pero ang gusto rin kasi ni Mikey Williams
Nababalik siya mga brods sa Pinas pero ang hiling niya ay ma-trade siya sa ibang kupunan mga kabrods at magkaroon siya ng malaking offer. Bro nyo yung 700k kada buwan na offer ng TNT, hindi yun pinatos ni Mikey Williams. Kaya ang gusto ni Mikey Williams yung mas malaking offer. Mga kabrods, 700 to 800 yung offer ng TNT. Sayang yan mga kabrods Pero ito po ito pong Barangay Nebra San Miguel ang isa sa mga willing kumuha dito kay Mikey Williams mga brods. Bakit? Siyempre pag meron ka ng Mikey Williams, para ka na merong import mga kabrods. Lalong-lalo na next season, commissioners ka, para ka ng merong dalawang import. JB and Mikey Williams tandem yan mga kabrods. Tapos biruin nyo, balik pa si Malonzo na best friend ni Mikey Williams, Jeremiah Gray na best friend din niya, tapos si Isaac Go. Kaya ang ganda na ang lineup ng SCB kung sakali yan mga kabrods Kaya ito pong si Mikey Williams ay gusto rin kunin din pala ng Hinebra. Ito pong agent ni Mikey Williams mga brods, handa rin makipag-talks dito naman sa mga SMC bosses. Kaya yun nga mga brods, ang iniisip lang ngayon ng Hinebra, papaano nila makukuha si Mikey Williams sa TNT at kung sino yung iti-trade nila dito. Dahil ang hirap din naman, yung rights niya nasa TNT, tapos bigla-bigla mong kukunin mga brods. Kailangan din magkakaroon ng benefit ang TNT, magkaroon ng win-win situation. Dahil alam din naman natin ang TNT, hindi rin ito basta-bastang kupunan at hindi rin ito farm team. Kaya mga kabrods, sa lahat ng mga Barangay Nebra fans, sa tingin nyo, sino ang dapat na i-trade ng Hinebra? Makuha lang si Mikey Williams dahil sayang, Pringle sana yun kaso si Stephen Holt na yung nakuha ng Hinebra doon. Pero ito na nga, gusto rin nilang makakuha si Williams. Siyempre, si Mikey Williams ayaw na rin sa TNT mga kabrods. At isa pa dito, ang TNT, pag nakuha nila si Troy Rosario, baka i-release na nila si Mikey Williams mga kabrods. Pero syempre yung Jet Troy gusto rin kunin yan ng Hinebra. So ang lakas na nito mga bros, kung sakali sa Barangay Nebra San Miguel nakuha na nila si Holt, tapos baka makuha pa nila si Troy Rosario, tapos baka kunin pa nila ulit Greg Slaughter, tapos ito na nga si Mikey Williams naman mga kabrods. So syempre business is business lang sa PBA. Pag gusto mong lumakas kailangan magsugal ka ng pera talaga. Kaya ito pong si Mikey Williams, ang lakas din naman talaga nito. Sa ilang taon lang niya siyang nagserbisyo sa TNT, 2 kampyonato agad ang naibigay niya dito. At hindi lang basta-bastang championship, dahil yung 2 championship na yun, and guess what? Sino yung finals MVP doon mga kabrods? Well, si Mikey Williams lang naman. Kaya mahirap na talunin lalo ang Barangay Nebra kung makuha talaga nila yung isang Mikey Williams. Biro niyan syempre sa lahat-lahat din ng mga kupunan dito sa PBA, ang gusto rin kunin si Mikey Williams, kaso nga lang di nila kaya yung offer ni Williams. Parang milyones din kada buwan ng offer ng isang Mikey Williams mga brods. Well, ang may kaya lang din naman yan is either MVP Group or SMC Group mga kabrods. Kaya ito pong Barangay Nebra San Miguel isusugal nila yung sagad na offer nila kay Mikey Williams, dahil syempre hindi rin naman basta-basta yung manlalaro nito, parang NBA caliber kung gumalaw rin. Kaya ikaw mga brods sa lahat po ng mga Barangay Nebra fans, Mikey Williams, babagay ba ito sa Barangay Nebra San Miguel? Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Aubrey the Dialect. Yun lang, I'm out.